Walang kwenta si Maribel sa kama, Sonia. Para siyang estatwang walang buhay, walang excitement. Kasama ko lang siya dahil sa utang na loob ko sa tatay niya. Pero ikaw lang ang babaeng nagpapadama sa akin na buhay ako. Ang mga salitang yon ay tumago sa pintuan ng silid-aklatan. Bawat kataga ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng malawak na bahay. Sa labas ng pinto, nakatayo si Maribel. Hawak niya ang isang tray ng mainit na beef caldereta, ang paboritong putahe ni Ricardo na 4 oras niyang matiyagang niluto para sa kanilang ika-15 anibersaryo. Ang usok ng pagkain na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, ay tila naging amoy ng isang sunog na pangarap. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Ang singsing sa kanyang daliri, ang simbolo ng sumpaang panghabambuhay, ay biglang naramdaman niyang napakabigat. Tila isang tanikalang bakal na sumasakal sa kanyang pagkatao. Nararamdaman niya ang init ng sarsa sa mangkok, ngunit ang kanyang buong katawan ay binalot ng isang nakamamatay na ginaw. I know, babe. Sobrang boring niya. 'Di ba? Minsan naiisip ko, paano ko ba natiis ang 15 taon na kasama ang isang babaeng kasing tuyo ng disyerto? Don't worry, malapit na. Kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa business transfer, iiwan ko na ang aninong yan sa dilim. Isang mahinang tunog ng pagkakiskis ng porselana ang umalingaw-ngaw nang sumandal si Maribel sa pader. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tila ba ang hangin sa paligid ay naubos at pinalitan ng lason. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi mailalabas ng isang simpleng luha. Ito ay ang uri ng hapdi na nanunuot sa buto, ang uri ng pagkabasag na hindi lumilikha ng ingay, kundi isang malalim at madilim na hukay sa gitna ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa maliit na mesa sa pasilyo. Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng pagluluksa. Sa sandaling iyon, ang cellphone niya sa bulsa ay nag-vibrate. Isang notification mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, ang ikalawang dagok ay dumating na mas malupit pa sa nauna. Isang larawan, si Ricardo, at ang isang babaeng toke-toke, si Sonia, na masaya at magkayakap sa loob ng isang silid na pamilyar kay Maribel. Iyon ang condominium unit na binili ni Ricardo noong nakaraang taon. Ang sabi nito ay para sa kanilang investment. Ngunit sa larawang iyon, kitang-kita ang katotohanan. Ang investment na iyon ay isang pugad ng pagtataksil. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding puot na nagsisimulang mag-alab sa ilalim ng kanyang pait. Ang babaeng nasa larawan ay malayo sa kagandahan ni Maribel, malayo sa talino at class na taglay niya. At doon, mas lalong naramdaman ni Maribel ang insulto. Pinagpalit siya sa isang mumurahing imitasyon. Tumingin si Maribel sa salamin na nakasabit sa dulo ng pasilyo. Nakita niya ang isang babaeng maayos ang buhok, suot ang isang mamahaling seda na damit, at may mukhang tila walang kapintasan. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakita niya ang isang estranghero. Nakita niya ang isang asawang itinaya ang lahat. Ang isang anak na ibinigay ang mana para sa pangarap ng asawa, at ang isang babaeng na ngayon lang na-realize na ang 15 taon niya ay itinapon lamang sa basurahan. Huminga siya ng malalim. Isang mahaba at nanginginig na hininga na tila nagdadala ng lahat ng kanyang natitirang pasensya patungo sa kawalan. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng pinto, nakikinig sa tawa ni Ricardo mula sa loob. Isang tawang puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit. Tila isang pait na hindi maalis sa dila. Hanggang kailan nga ba ang hangganan ng pagtitiis ng isang pusong tapat? Gaano nga ba kalalim ang sugat na kayang gawin ng isang taong pinangakuan mong mamahalin hanggang sa huling hininga? Hindi na muling tumulo ang kanyang luha.
Sa halip, ang kislap ng katotohanan ay nagmula sa kanyang mga mata. Isang malamig at matalas na kislap na tila nagbabadya ng isang unos. Ang Maribel na mapagmahal, ang Maribel na martir, ay unti-unting namamatay kasabay ng paglamig ng kaldereta sa labas ng pinto. At sa kanyang abo, may isang bagong anyo na nagsisimulang mabuo. Lumingon siya at dahan-dahang naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila isang deklarasyon ng digmaan na siya lang ang nakakaalam. Good morning, mahal. Akala ko tulog ka pa. Hindi ka na kasi nakasali sa akin sa kama kagabi. Masyado ka sigurong napagod sa pagluluto. Ang tinig ni Ricardo ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Maribel, bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pandinig. Nakatayo si Ricardo sa pinto ng kusina, suot ang kanyang mamahaling suit at ang bagong relo na ibinigay ni Maribel kahapon. Ang sikat ng araw na tumatama sa mukha nito ay nagbibigay ng anyo ng isang matagumpay at disenteng lalaki, isang imaheng buong ingat na inalagaan ni Maribel sa loob ng 15 taon. Hindi lumingon si Maribel habang nagtitimpla ng kape. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa itim na likido na unti-unting humahalo sa mainit na tubig. Tila ba doon niya hinahanap ang sagot kung paano nagawang maging ganito kahusay na aktor ng taong minahal niya ng higit sa sarili. Nakaidlip na ako sa sofa, Ricardo. Sayang naman ang kaldereta, hindi mo man lang natikman. May nahong sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may isang bagyong pilit niyang ipinapatigil. Lumapit si Ricardo at naramdaman ni Maribel ang kamay nito sa kanyang balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngunit ngayon ay tila ba gumagapang na uod sa kanyang balat. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito, ang pabangong hinaluan na ngayon ng amoy ng panloloko. Pasensya na talaga, mahal. Alam mo naman sa office, tambak ang trabaho. Kinausap pa ako ni Doña Esmeralda tungkol sa expansion ng kumpanya. We need to be focused, di ba? Para sa future natin ito. Paliwanag ni Ricardo, sabay halik sa pisngi ni Maribel. Gusto ni Maribel na isigaw ang lahat. Gusto niyang itanong kung ang future ba na sinasabi nito ay kasama ang babaeng toke-toke sa kondo. Gusto niyang itanong kung ang trabaho ba sa office ay ang pag-insulto sa kanyang pagkatao habang kausap ang kanyang kabit. Ngunit nanatili siyang tahimik. Natutunan niya sa loob ng isang gabi na ang pinakamalakas na sandata ay ang kaalamang hindi alam ng kalaban. Nga pala, Maribel, pagpapatuloy ni Ricardo habang humihigop ng kape. May mga papers akong iniwan sa table sa library. I need your signature. Kailangan nating i-restructure ang ilang assets para sa bagong project. You trust me, right? Tumingin si Maribel sa mga mata ni Ricardo. Doon niya nakita ang isang kislap ng pagkukunwari. Isang pamilyar na tingin na ginagamit nito tuwing may kailangan. Ang tiwala, ang salitang ito na dati ay pundasyon ng kanilang pagsasama, ay ginagawa na lamang ngayong kasangkapan para sa pagnanakaw. I'll look at it later, Ricardo. Mauna ka na. Baka malate ka pa sa meeting mo. Sabi ni Maribel habang dahan-dahang inaalis ang kamay ng asawa sa kanyang balikat. Nang marinig ni Maribel ang pag-andar ng sasakyan ni Ricardo palabas ng gate, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Naglakad siya patungo sa library. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanilang kasal. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang mga papeles na sinasabi ni Ricardo. Binasa ni Maribel ang bawat linya, bawat maliit na titik na tila ba ang kanyang buhay ay nakasalalay dito. Bilang isang babaeng lumaki sa mundo ng negosyo dahil sa kanyang ama, alam niya kung paano magbasa sa pagitan ng mga linya. Ngunit habang binabuklat niya ang huling pahina ng isang loan agreement,
Tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang pangalan ay nakasulat doon bilang garantor. Isang malaking halaga na hiniram mula sa bangko gamit ang kanyang mga minanang lupa bilang kolateral. Ngunit hindi ang halaga ang nagpatulo ng kanyang pawis. Ang kanyang mga mata ay nanigid sa pangalan ng beneficiary ng loan, isang kumpanyang bagong rehistro sa ilalim ng pangalang Sonia's Wellness and Beauty Spa. Ang kanyang sariling yaman, ang pawis at sakripisyo ng kanyang yumaong ama, ay unti-unti palang ninanakaw ng kanyang asawa upang itayo ang pangarap ng kanyang kabit. Ang bawat pirma na hinihingi ni Ricardo ay tila ba mga pako na ibinabaon nito sa kanyang sariling kabaong. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat pahina ng dokumento ay tila naging kasing talim ng labaha. Sa gitna ng library, kung saan napapalibutan siya ng mga aklat at alaala ng kanyang ama, naramdaman ni Maribel ang isang uri ng pag-iisa na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Isang mahinang tunog ng notification mula sa kanyang tablet ang bumasag sa katahimikan. Isang email mula sa kanyang private investigator na kinuha niya kaninang madaling araw. Pagbukas niya ng attachment, lumabas ang isang listahan ng mga transaksyon, mga mamahaling alahas, mga biyahe sa ibang bansa, at mga bayad sa credit card na lahat ay nakapangalan kay Sonia. Ngunit ang pambayad ay nanggagaling sa kanilang joint account. Napaupo si Maribel sa sahig. Ang mga dokumento ay nagkalat sa kanyang paligid. Ang maskara ni Ricardo ay tuluyan na ngang natanggal sa kanyang paningin. Ngunit ang kapalit nito ay ang katotohanang siya ay hindi lang pinagtaksilan sa puso, kundi pinapatay na rin sa kabuhayan. Habang nakatingin sa dokumento ng loan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Ang bawat numero, ang bawat pirma, at ang bawat ebidensya ng panloloko ni Ricardo ay magiging bahagi ng isang malaking bitag na siya mismo ang bubuo. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang lumang numero na matagal na niyang hindi nakakausap. Ang boses niya ay malamig, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Attorney Ramos, si Maribel ito. I need your help. Gusto kong malaman kung paano ko mapoprotektahan ang lahat ng akin bago pa ito maubos ng isang anay sa loob ng bahay ko. Habang nagsasalita siya, napansin ni Maribel ang isang maliit na envelope na nakasingit sa ilalim ng desk ni Ricardo. Nang hugutin niya ito, nakita niya ang isang sulat kamay na hindi kay Ricardo. Isang sulat na may amoy ng murang pabango at punong-puno ng mga salitang mapanukso. Binasa niya ang unang linya. Mahal ko, hindi na ako makapaghintay sa gabi ng pagtakas natin. Handa na ba ang lahat? Ang hininga ni Maribel ay tumigil. Ang panganib ay mas malapit pa pala kaysa sa inaakala niya. Hindi lang pera ang gustong makuha ni Ricardo. Balak siyang iwanan nito sa gitna ng kawalan ng walang kaalam-alam. Ang ganda ng kulay ng lipstick mo, ma'am. Bagay na bagay sa kutis mong mukhang hindi nakakaranas ng pagod. Pero alam mo, sa mundong ito, hindi sapat ang ganda lang. Dapat alam mo rin kung paano pasayahin ang lalaki para hindi siya naghahanap ng iba. Ang tinig ni Sonia ay malakas, puno ng kumpiyansa, at may tonong tila siya ang may-ari ng buong mundo. Nakatayo siya sa harap ni Maribel sa loob ng Sonia's Wellness and Beauty Spa, isang establishmentong bagamat marangya ang dekorasyon ay tila sumisigaw ng kawalan ng taste. Ang mga kortina ay masyadong matingkad ang pagkapula at ang amoy ng insenso sa paligid ay nakakahilo, tila pilit na itinatago ang dumi sa ilalim ng mga mamahaling carpet. Si Maribel ay nakaupo sa isang silyang balot ng pelus, suot ang malaking sunglasses at isang sutlang bandana na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Pinagmamasdan niya ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng toke-toke na tinatawag ni Ricardo na baby. Si Sonia ay maingay. Bawat galaw ay tila humihingi ng atensyon at ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay puno ng pagmamalaki. Salamat sa payo, mahinahong sagot ni Maribel.
Pinilit niyang huwag manginig ang kanyang boses. Ang kanyang mga mata, sa likod ng madilim na lente, ay mabilis na nililibot ang paligid. Bawat gamit sa spa na ito, mula sa mga makabagong facial machine hanggang sa mga kristal na chandelier, ay tila mga anino ng kanyang sariling kayamanan. Alam ni Maribel, ang halaga ng mga ito. Ito ang halagang ninakaw sa kanya sa pamamagitan ng mga palsipikadong dokumento at matatamis na kasinungalingan. Naku, totoo ang sinasabi ko, ma'am. Pagpapatuloy ni Sonia habang kinukulayan ang mga kuko ni Maribel. Tingnan mo ako. Hindi ako kasing talino ng mga babaeng abogado o negosyante. Pero ang boyfriend ko, baliw na baliw sa akin. Isang hingi ko lang, tinatayo niya agad itong spa para sa akin. Ganyan ang lalaki kapag nahanap ang tunay na ligaya. Naramdaman ni Maribel ang isang matalas na hapdi sa kanyang lalamunan. Ang bawat haplos ni Sonia sa kanyang kamay ay tila ba isang insulto na idiniriin sa kanyang balat. Ito ang babaeng dahilan kung bakit itinapon ni Ricardo ang 15 taon ng kanilang pagsasama. Isang babaeng ipinagmamalaki ang pagiging magnanakaw ng kaligayahan ng iba. Talaga? Mukhang napaka-generous naman ng boyfriend mo, sabi ni Maribel. Ang kanyang tono ay tila isang inosenteng paghanga na may halong pait na siya lang ang nakakaalam. Tumawa ng malakas si Sonia, isang tunog na tila basag na bubog sa pandinig ni Maribel. Generous? Sobra, ma'am. Sabi nga niya sa akin, ang asawa niya sa bahay ay parang isang lumang gamit na lang na hindi niya mabitawan dahil sa obligasyon. Boring daw, laging seryoso. Kaya sa akin siya humihinga. Sabi niya, malapit na kaming lumipad pa Europe. Doon na kami titira. Iiwan na niya ang asawa niyang walang alam. Ang bawat salita ni Sonia ay tila isang mitya na dahan-dahang sumusunog sa pasensya ni Maribel. Ang imahe ng kanyang ama, ang pagod nito sa pagpapatayo ng kanilang kumpanya ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang spa na ito ay itinayo mula sa dugo at pawis ng kanyang pamilya, ngunit ngayon ay ginagamit na entablado ng isang kabit para hiyain siya. Tumingin si Maribel sa paligid ng silid. Nakita niya ang mga empleyadong tila takot kay Sonia, ang mga kagamitang hindi naman marunong gamitin ng may-ari, at ang kabuuan ng isang kasinungalingang binuo ni Ricardo. Naramdaman niya ang isang malamig na determinasyon na mas lalong tumitindi sa kanyang puso. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Maribel. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Sonia. Paano kung isang araw malaman ng asawa niya ang lahat? Paano kung bawiin sa inyo ang lahat ng ito? Huminto si Sonia at tumingin ng diretso kay Maribel. Isang mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Matatakot? Bakit ako matatakot? Ang asawa niya ay isang tanga, ma'am. Masyadong tiwala. At kahit malaman pa niya, huli na ang lahat. Hawak na ng boyfriend ko ang lahat ng kailangan niya. Sa mundong ito, ang matatalino ay natatalo ng mga madidiskarte. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng spa ay binuwag ng isang malakas at sunod-sunod na vibration mula sa cellphone ni Sonia na nasa ibabaw ng counter. Kinuha ito ni Sonia nang may malapad na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagningning nang makita ang pangalan ng tumatawag. Ayan na siya, ang mahal ko, sabi ni Sonia nang may halong panunokso kay Maribel. Pinindot niya ang answer button at, sa halip na ilagay sa kanyang tainga, ay itinapat niya ito sa speakerphone habang nakatingin ng nakakaasar kay Maribel. Hello babe, bakit napatawag ka? Miss mo na agad ako? Malanding tanong ni Sonia. Ang boses na sumagot mula sa kabilang linya ay hindi mapagkakamalan. Iyon ang boses ni Ricardo. Ang boses na ilang oras lang ang nakakalipas ay nangako kay Maribel ng katapatan sa harap ng hapagkainan. Sonia baby, listen.
Ang boses ni Ricardo ay puno ng pananabik at isang uri ng kagalakan na hindi kailanman narinig ni Maribel para sa kanya. Nakuha ko na ang huling pirma na kailangan natin. Ang tanga mong asawa ay pinirmahan ang lahat nang hindi man lang binabasa. Sa susunod na linggo, atin na ang lahat ng assets niya. Pwede na tayong mag-impake. I'm coming over there now to celebrate. I love you, baby. Ang bawat salita ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa loob ng spa. Tila ba ang bawat titik ay nagiging isang matalas na karayom na tumutusok sa puso ni Maribel. Nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas na ngayon sa ilalim ng sunglasses. Ibinaba ni Sonia ang telepono at tumingin kay Maribel. Ang mukha nito ay puno ng tagumpay. "Oh, ma'am, narinig mo yon? Sabi sa'yo, ang lalaki. Kapag mahal ka talaga, gagawin ang lahat. Kahit ang manira ng buhay ng iba. O bakit tila namumutla ka? Gusto mo ba ng tubig?" Dahan-dahang tumayo si Maribel. Inayos niya ang kanyang bandana at dahan-dahang tinanggal ang kanyang sunglasses. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sonia ang mga mata ni Maribel. Mga matang hindi puno ng luha, kundi puno ng isang nakamamatay na katahimikan. "Hindi ko kailangan ng tubig, Sonia." Ang boses ni Maribel ay naging malamig na parang yelo. Isang tonong tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na gabi. "Ang kailangan mo ay maghanda. Dahil ang selebrasyon na sinasabi niya ay baka maging huling gabi niyo sa paraisong ninakaw niyo." Bago pa makasagot ang naguguluhan at biglang kinabahan na si Sonia, ay dinala na ni Maribel ang kanyang sarili palabas ng spa. Ang bawat hakbang niya sa sidewalk ay tila isang deklarasyon ng isang digmaan na wala ng atrasan. Sa kanyang isipan, ang boses ni Ricardo ay patuloy na umaalingaw-ngaw, ngunit hindi na ito nakakasakit. Ito na ngayon ang nagsisilbing gasolina sa kanyang nag-aalab na puot. "Huwag mong isumbat sa akin ang tatay mo, Maribel. Ang kumpanyang ito ay bunga ng aking dugo at pawis, hindi ng mga lumang barya na iniwan ng isang matandang ulyanin. Kung naghihirap ang kapatid mo, problema niya iyon. Hindi ako bangko na pwedeng lapitan ng bawat tamad mong kamag-anak." Ang bawat salitang binitawan ni Ricardo ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa hapagkainan. Dinudurog ang anumang natitirang init ng kanilang hapunan. Nakatayo si Ricardo sa kabisera. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkamuhi. Sa harap niya, nanatiling nakaupo si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Kakarating lang ng balita na ang kapatid ni Maribel na si Leo ay nahaharap sa isang malaking krisis sa negosyo at kailangan ng panandaliang tulong pinansyal. Isang maliit na halaga lamang ito kumpara sa milyon-milyong ginagasta ni Ricardo para sa mga luho ni Sonia. Ngunit ang tugon ng kanyang asawa ay tila ba hinihingan ito ng kanyang sariling buhay. "Ricardo, nakalimutan mo na ba?" Ang tinig ni Maribel ay gumaralgal, puno ng pagsusumamo na hinaluan ng matinding sakit. "Nang mamatay si Papa, ikaw ang pinagkatiwalaan niya. Ang puhunan na ginamit mo para itayo ang kumpanyang ito. Ang mga koneksyon na nagluklok sa'yo sa kinalalagyan mo ngayon. Lahat ng yun ay galing sa pamilya ko. Ang hinihingi ko lang ay kaunting tulong para kay Leo bilang pagtanaw man lang ng utang na loob." Sa pagbanggit ni Maribel ng salitang utang na loob, tila ba isang mitya ang nasunog sa loob ni Ricardo. Lumapit siya ng mabilis. Ang kanyang anino ay bumalot sa liwanag ng chandelier. Tila ba isang halimaw na handang sumakmal. Utang na loob. Ang boses ni Ricardo ay naging isang mapait na bulong na punong-puno ng kamandag. "Sawa na ako sa salitang yan. Sa loob ng 15 taon, ipinaparamdam mo sa akin na isa lamang akong tauhan sa ilalim ng anino ng tatay mo. Akala mo ba ay tatanawin kong utang na loob ang pagiging bilanggo sa kasal na ito? Maribel, ikaw at ang pamilya mo,
Kayo ang pabigat sa buhay ko. Kayo ang tanikalang pumipigil sa akin na lumipad. Hindi makapaniwala si Maribel. Ang taong pinakain, binihisan, at binigyan ng kapangyarihan ng kanyang ama ay narito ngayon, dinudururaan ang alaala ng taong tumulong dito. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat na kayang gawin ng bakal. Pabigat? Ulit ni Maribel, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit nananatiling matatag. 15 taon kitang pinagsilbihan. Ibinigay ko ang lahat ng mana ko para lang suportahan ang mga ambisyon mo. At ngayon, sasabihin mo na pabigat ako? Pagkatapos mong gamitin ang pera ko para sa ibang babae, Ricardo, ang katahimikan sa loob ng dining room ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang mukha ni Ricardo ay panandaliang naging maputla. Ang kanyang pagkagulat ay naging isang marahas na depensa. Hindi niya inaasahan na may alam si Maribel, ngunit sa halip na pagsisisi, ang lumabas sa kanya ay isang brutal na pagsabog ng emosyon. Isang malakas na hampas ng kanyang palad ang dumapo sa pisngi ni Maribel. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na bahay. Tila ba isang porselanang nabasag sa libu-libong piraso. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagbaling ng mukha ni Maribel sa isang tabi. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang hapdi ay agad na kumalat sa kanyang balat. Nanatiling nakatabingi ang ulo ni Maribel. Nararamdaman niya ang init ng kanyang pisngi, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, at ang lasa ng dugo sa loob ng kanyang labi. Ngunit mas matindi ang hapding nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Ang huling piraso ng paggalang na meron siya para sa lalaking ito ay tuluyan ng naglaho kasabay ng sampal na yon. Huwag mo akong pagbintangan ng mga bagay na wala kang katibayan, Maribel. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot na mabuksan ang kanyang mga lihim. Simula ngayon, wala kang makukuha sa akin. Wala ni isang kusing. Kung gusto mong tulungan ang kapatid mo, ibenta mo ang mga alahas mo. Iwanan mo ako sa katahimikan dahil sawang-sawa na ako sa mukha mong mukhang laging namatayan. Naglakad si Ricardo palayo. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila mga huling pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Narinig ni Maribel ang malakas na pagsara ng pinto sa labas at ang mabilis na pag-andar ng sasakyan ni Ricardo patungo sa lugar na alam niyang masaya siyang tinatanggap, sa piling ni Sonia. Naiwang mag-isa si Maribel sa gitna ng marangyang silid. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang pisngi. Ang bawat daliri niya ay tila nagiiwan ng marka ng isang sumpa. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha na kanina ay nagbabadyang pumatak ay natuyo na sa init ng kanyang puot. Lumingon siya sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa library na katabi lang ng dining room. Ang mga mata ng kanyang ama ay tila nakatingin sa kanya ng may lungkot at panghihinayang. "Patawad, Papa," bulong ni Maribel. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. "Patawad dahil hinayaan kong babuyin ng taong ito ang lahat ng pinaghirapan mo. Pero pangako ko sa'yo, ang bawat patak ng pawis mo na kinuha niya, bawat sentimo na ninakaw niya, at bawat sakit na idinulot niya sa pamilya natin, ay babayaran niya ng higit pa sa inaasahan niya." Kinuha ni Maribel ang kanyang cellphone at muling tinawagan si Attorney Ramos. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang puso. "Attorney Ramos, simulan na natin. Ayaw ko nang iwanan siya ng kahit isang pirasong damit sa katawan niya. Gusto kong maramdaman niya kung paano maging isang pabigat sa mundong ito." Habang nagsasalita siya, napansin ni Maribel ang isang maliit na rebulto ng birhen sa sulok ng silid. Sa ilalim nito, may isang maliit na langgam na pilit na hinihila ang isang pirasong pagkain na mas malaki sa kakanya. Ang larawang iyon ay nagpaalala sa kanya. Gaano man kalaki ang kalaban, ang tiyaga at talino ay laging nananaig.
Ang bawat hakbang ni Maribel sa lumang hagdanan ng opisina ni Attorney Ramos ay tila may kasamang bigat ng 1,000 alaala. Ang amoy ng mga lumang libro, ang halimuyak ng mahogany, at ang katahimikan ng silid ay nagpapaalala sa kanya noong bata pa siya, noong ang kanyang ama ang nakaupo sa kabilang panig ng mesa at binubuo ang pangarap ng kanilang pamilya. Ngayon, narito siya upang bawiin ang mga pangarap na yon mula sa mga kamay ng isang magnanakaw. Maribel, ang iyong pisngi. Ang boses ni Attorney Ramos ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang namumula pa ring balat ng kanyang inaanak. Ang matandang abogado ay tila naging isang estatwa ng katarungan. Ang kanyang mga puting buhok at malalim na mga mata ay nagpapakita ng karunungan ng maraming dekada. Dahan-dahang hinawakan ni Maribel ang kanyang mukha, ngunit sa halip na sakit, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag niyo itong alalahanin, Ninong. Ito na ang huling pagkakataon na masasaktan niya ako. Ang bawat lamat sa aking dangal ay magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Inilatag ni Attorney Ramos ang ilang makakapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pahina ay puno ng mga teknikal na salita at mga numero. Ngunit para kay Maribel, ito ang blueprint ng kanyang kalayaan. Maribel, dahil ang kumpanya ay itinayo gamit ang kapital mula sa iyong mana, maaari nating gamitin ang fraudulent conveyance doctrine. Paliwanag ni Attorney Ramos habang itinuturo ang isang partikular na sugnay. Ngunit ang kailangan natin ay mapapirma siya sa isang trust agreement. Sasabihin nating para ito sa pag-iwas sa tax audit. Pero ang totoo, ibinabalik nito ang voting rights ng mga shares sa iyo bilang main trustee. Tumango si Maribel. Ang kanyang isipan ay tila isang computer na nagpoproseso ng bawat senaryo. Gagawin ko yan, Ninong. Alam ko kung paano siya paikutin. Ang kasakiman niya ang magiging pinakamalaking kahinaan niya. Sa sandaling iyon, kinuha ni Maribel ang isang lumang fountain pen mula sa kanyang bag, isang panulat na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ama. Hinawakan niya ito ng mahigpit, naramdaman ang lamig ng ginto sa kanyang palad. Ito ang panulat na nagpatayo ng kanilang imperyo at ito rin ang panulat na tatapos sa pananatili ng isang anay sa loob ng kanilang tahanan. Ninong, sa loob ng 15 taon, naging isang anino lang ako sa likod ni Ricardo. Ngayon, hahayaan ko siyang maniwala na ang aninong iyon ay lalong lumalabo hanggang sa hindi niya mapansin na wala na siyang tinatayuan. Bulong ni Maribel. Pag-uwi niya sa kanilang Viet 2, ang sikat ng hapon ay tumatama sa mga bintana. Ngunit ang loob ng bahay ay tila binalot ng isang madilim na atmosfera. Naririnig ni Maribel ang mahinang tunog ng telebisyon mula sa sala, kung saan nakaupo si Ricardo na tila ba walang nangyaring pananakit kagabi. Naglakad siya ng dahan-dahan, pinipilit na bumalik ang maskara ng isang masunuring asawa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay kasing kalmado ng lawa bago ang isang unos. Nandito ka na pala. Ang boses ni Ricardo ay walang bahid ng pagsisisi ni hindi siya lumingon kay Maribel. Sana ay natauhan ka na sa ginawa mo kagabi. Huwag mo nang uulitin ang pagsuway sa akin. Huminto si Maribel sa likuran ni Ricardo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang isumbat ang lahat, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip, inilapag niya ang isang folder sa tabi ng asawa. Ricardo, binasa ko ang mga documents na iniwan mo sa library. Ang boses ni Maribel ay naging mahinhin. Tila ba isang sugatang ibon na humihingi ng kalinga. Patawad kung naging mapusok ako. Natatakot lang ako para sa atin. Kaya kinausap ko ang dating accountant ni Papa. May paraan daw para mailigtas ang assets natin mula sa anumang gulo sa negosyo mo. Trust agreement ang tawag dito. Tumingin si Ricardo sa folder. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa pagdududa. Ngunit nang makita niya ang mga salitang asset protection at tax shield, ang kanyang kasakiman
ay agad na nanaig sa kanyang hinala. Trust agreement? Tanong ni Ricardo. Dahan-dahang binuksan ang folder. Sigurado ka bang protektado ako rito? Ikaw ang beneficiaries, Ricardo. Pagsisinungaling ni Maribel habang nakatitig sa likod ng ulo ng asawa. Gusto ko lang na kahit anong mangyari, hindi tayo maghihirap. Ayaw kong mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Isang mapagmalaking ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ricardo. Mabuti naman at naintindihan mo rin. Ganyan dapat ang asawa. Sige, babasahin ko ito mamaya. Habang paakyat si Maribel sa hagdanan, naramdaman niya ang isang uri ng tagumpay na may kasamang pait. Ang unang hakbang ay nailatag na. Ang bitag ay nakahanda na at ang biktima ay masaya pang lumalapit dito. Ngunit nang makarating siya sa itaas ng hagdanan, napansin niya ang isang courier na papasok sa kanilang gate. Isang puting sasakyan ang huminto sa labas at isang lalaki ang may dalang isang malaking kulay brown na envelope. Mabilis na bumaba si Ricardo upang salubungin ang courier. Nakita ni Maribel mula sa itaas kung paano kinuha ni Ricardo ang envelope ng may pagmamadali. Ang mukha ng kanyang asawa ay biglang naging seryoso. Tila may mahalagang bagay na nasa loob nito. Bumalik si Ricardo sa sala at maingat na binuksan ang envelope. Hindi niya napansin na nakamasid si Maribel mula sa dilim ng pasilyo sa itaas. Nakita ni Maribel ang paglabas ng ilang mga litrato at isang sulat na may opisyal na selyo. Biglang tumigas ang anyo ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang nilalaman ng sulat. Tumingala siya sa itaas. Tila hinahanap si Maribel. Ngunit mabilis na nagtago ang babae sa likod ng pader. Ang tibok ng puso ni Maribel ay naging kasing lakas ng isang tambol. Ano ang nasa loob ng envelope na yon? May kinalaman ba ito sa kanyang mga plano? O may iba pa palang itinatago si Ricardo na hindi pa niya natutuklasan? Sa katahimikan ng gabi, narinig ni Maribel ang mahinang pagpunit ni Ricardo sa mga papel na nasa loob ng envelope. Kasunod ang tunog ng lighter na sumisindi. Ang amoy ng nasusunog na papel ay unti-unting umakyat sa itaas. Dala ang isang bagong misteryong hindi inaasahan ni Maribel sa kanyang unang hakbang. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin, Maribel? Tumatanda ka na, nagiging tuyot, at nawawala na ang sigla. You look like a ghost of the woman I married, and you wonder why I find peace in someone else's arms? It's because you made this house a graveyard of romance. Ang mga salitang yon ni Ricardo ay tila mga lason na ibinuga sa gitna ng kadiliman ng kanilang silid-tulugan. 2:00 na ng madaling araw, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina. Nakaupo si Maribel sa gilid ng kama, suot ang kanyang pantulog na sutla, habang si Ricardo ay nakatayo sa harap niya, amoy alak at amoy ng pabangong hindi kay Maribel. Dahan-dahang hinawakan ni Maribel ang kanyang dibdib, nararamdaman ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang katinuan. Ang sakit ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging pisikal na bigat na tila dinudurog ang kanyang mga paypay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipakita ang mga larawan ni Sonia. Gusto niyang isumbat ang sinunog nitong dokumento kanina. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyot na tila disyerto. Lalaki lang ako, Maribel. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang boses nito ay puno ng mapanlinlang na katuwiran. Kailangan ko ng inspirasyon. Kailangan ko ng init. Pero ikaw? Laging negosyo. Laging pera. Laging utang na loob sa tatay mo ang bukang bibig mo. You suffocated me. Kung naghahanap man ako ng ligaya sa iba, ikaw ang may kasalanan. You pushed me into her arms. Isang mapait na pait ang umakyat sa lalamunan ni Maribel. Ang gaslighting na ginagawa ni Ricardo ay tila isang bihasang paghabi ng sapot. Pilit siyang binibilanggo sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 15 taon, ang pag-aalaga sa kumpanya,
Ang paglimot sa sariling pangarap para sa ambisyon nito ay binaliktad at ginawang sandata laban sa kanya. Tumayo si Maribel ng dahan-dahan. Sa kabila ng panginginig ng kanyang kalamnan, pinilit niyang panatilihin ang isang matatag na anyo. Naglakad siya patungo sa maliit na mesa at kumuha ng isang basong tubig. Uminom ka muna, Ricardo. Mukhang pagod ka na sa kakaisip ng mga dahilan. Mahinahong sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay parang isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng nag-aapoy na galit ni Ricardo. Kinuha ni Ricardo ang baso nang may pabalbal na galaw. Sa sandaling nagkadikit ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Maribel ang isang matinding pandidiri. Ngunit hinayaan niya itong manatili sa ilalim ng kanyang balat. Pinanood niya ang pag-inom ni Ricardo, ang paggalaw ng Adam's apple nito na tila isang hayop na walang malay sa bitag na nakapaligid sa kanya. Sana ay gumaan ang pakiramdam mo. Bulong ni Maribel habang dahan-dahang inaayos ang kwelyo ng suit ni Ricardo. Isang simpleng galaw ng isang asawa, ngunit sa loob ng isip ni Maribel, tila sinusukat niya ang leeg ng taong pumatay sa kanyang kaligayahan. Ito ang kanyang golden moment, ang pananatiling mapag-alaga sa gitna ng pinakamalupit na pag-insulto. Tungkol sa trust agreement na sinabi ko kanina, pagpapatuloy ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Ricardo sa ilalim ng malamlam na liwanag. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat bago tayo maghiwalay ng landas, kung yun man ang gusto mo. Nilagay ko na ang mga shares ng kumpanya sa ilalim ng pangalan mo bilang primary beneficiary. Kailangan mo na lang pirmahan para hindi na ito makuha pa ng mga kamag-anak ko sakaling may mangyari sa akin. Ang pagbanggit sa shares ng kumpanya ay tila isang mahiyaing liwanag na nagpasilaw sa kasakiman ni Ricardo. Nawala ang galit sa kanyang mukha at napalitan ng isang mapanuring kislap. Pirmahan? Ngayon na ba? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay hindi na kasing talim ng kanina. Kung gusto mo, para bukas, makapagsimula ka na sa bago mong buhay nang walang inaalalang gulo sa akin. Sabi ni Maribel habang inilalabas ang dokumento at ang fountain pen ng kanyang ama mula sa drawer. Sa gitna ng madilim na silid, sa ilalim ng tila nagmamasid na buwan, kinuha ni Ricardo ang panulat. Hindi niya binasa ang maliliit na letra sa ikatlong pahina. Ang bahaging nagsasabing, ang lahat ng kontrol at pag-aari ay babalik sa original founder's successor kapag napatunayan ang anumang pagtatangka ng fraud o marital infidelity. Narinig ni Maribel ang tuyong tunog ng panulat sa papel. Ang bawat kuskos nito ay tila musika sa kanyang pandinig. Sa bawat kurit ng tinta, ang kapangyarihang ninakaw sa kanya ay dahan-dahang bumabalik. Nang matapos si Ricardo, ibinalik niya ang panulat kay Maribel nang may isang mapang-uyam na ngiti. Ayan, sana ay tumigil ka na sa pag-iingay tungkol sa utang na loob. Tapos na tayo, Maribel. Sa susunod na linggo, aalis na ako sa bahay na ito. Isama mo na ang mga alaala mo sa libingan. Humiga si Ricardo at mabilis na nakatulog, dala ng impluwensya ng alak at ng kampanteng pakiramdam na nakuha na niya ang lahat. Ngunit si Maribel ay nanatiling gising. Kinuha niya ang nilagdaang dokumento at naramdaman ang bigat nito, ang bigat ng kanyang hustisya. Habang naglalakad siya palabas ng silid upang itago ang dokumento, nadaanan niya ang basurahan sa library kung saan sinunog ni Ricardo ang mga papel kanina. Isang maliit na piraso ng papel ang hindi tuluyang naging abo. Pinulot ito ni Maribel at binasa ang natitirang mga salita sa ilalim ng liwanag ng kanyang cellphone. NA result. Negative. The child is not related to. Ang hininga ni Maribel ay biglang napatid. Ang DNA result? Kaninong anak? At sino ang niloloko ni sino? Huwag kang gagawa ng eksena, Maribel. Sa pamilyang ito, ang katahimikan ang pinakamataas na uri ng dangal. Ang isang matalinong asawa ay marunong pumikit kapag ang asawa ay paminsan-minsang naliligaw ng landas. Ang boses ni Doña Esmeralda ay kasing lamig ng marmol
Nasa sahig ng kanilang malawak na sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, maringal ang tindig, at bawat hiya sa kanyang mga daliri ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Sa harap niya, maingat na inilalapag ni Maribel ang isang tasa ng tsa. Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng pagkukunwari na kailangan niyang panindigan. Narinig ni Maribel ang banayad na tunog ng porselana nang daitin nito ang mesa. Ito ang piging ng mga traidor, isang marangyang merienda kung saan ang bawat ngiti ay may kalakip na patalim. Maribel looked at her mother-in-law, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ang babaeng pinagsilbihan niya ng may buong pagmamahal at respeto sa loob ng 15 taon. Naliligaw ng landas, Mama. Mahinahong tanong ni Maribel, bagaman ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa loob ng kanyang dibdib. 1 taon na siyang may ibang kondo, Mama. 1 taon na niyang ginagasta ang pera ng pamilya ko para sa babaeng yon. At alam niyo ang lahat ng ito, pero hinayaan niyo lang. Dahan-dahang itinaas ni Doña Esmeralda ang kanyang tasa. Ang amoy ng chamomile ay humalo sa mabigat na atmosfera ng silid. Ni hindi man lang kumurap ang matanda. Tila ba ang pagtataksil ng kanyang anak ay isang ordinaryong balita lamang sa dyaryo. Lalaki si Ricardo, Maribel. Natural lang na maghanap siya ng ibang mapaglilibangan kung ang asawa niya ay masyadong seryoso sa buhay. Ang paliwanag ni Doña Esmeralda ay punong-puno ng mapait na katotohanan ng kulturang kinalakihan nila. Ako ang nagpayo sa kanya na maging maingat. Ako ang nagmungkahi na sa kanya ipangalan ng kondo para hindi ka madamay sa usap-usapan. Ginawa ko yon para protektahan ang pangalan nating lahat. Para sa hiya, Maribel. Para sa dangal ng ating apelyido. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ang betrayal na ito ay mas malalim pa sa sugat na gawa ni Ricardo. Ang babaeng dapat sana ay kakampi niya ay siya palang arkitekto ng kanyang pagkakakulong sa kasinungalingan. Ang bawat hapunan, bawat misa, at bawat pagtitipon ng pamilya kung saan kasama niya si Doña Esmeralda. Lahat pala iyon ay isang malaking dula-dulaan. Danggal, ang boses ni Maribel ay naging isang pait na bulong. Ang dangal ba ay ang panonood habang ninanakawan ng inaanak niyo? Ang dangal ba, ang ganga ba, ay ang pagsuporta sa pambababae ng anak niyo gamit ang perang pinaghirapan ng tatay ko? Biglang ibinaba ni Doña Esmeralda ang tasa. Ang tunog ng pagtama nito sa mesa ay nagbigay ng isang nakakangilong katahimikan. Ang kanyang mga mata ay naningkit na wala ang anyo ng isang mapagmahal na biyenan. Huwag mong kalilimutan kung sino ang kinakausap mo, Maribel. Kung wala ang apelyido namin, isa ka lang mayamang babae na walang direksyon. Binigyan ka namin ng posisyon sa lipunan. Kaya tanggapin mo na lang ang papel mo. Maging asawa ka, manatili ka sa bahay, at hayaan mo si Ricardo. In the end, sa'yo pa rin siya uuwi dahil ikaw ang legal na asawa. Tumayo si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kanyang apron. Dahan-dahan niyang inayos ang shawl ni Doña Esmeralda, isang golden moment ng paglilingkod na tila ba isang huling pamamaalam. Ang haplos ng kanyang kamay sa balikat ng matanda ay magaan, ngunit sa loob ng kanyang isipan, tinatapos na niya ang huling tali ng utang na loob. Salamat sa payo, Mama, bulong ni Maribel habang nakatitig sa likod ng ulo ng matanda. Ngayon ay alam ko na kung saan ako lulugar. Salamat dahil ipinakita niyo sa akin na sa bahay na ito, ako lang pala ang marunong magmahal ng totoo. Habang naglalakad si Maribel pabalik sa kusina, naramdaman niya ang matalas na tingin ni Doña Esmeralda na nakatusok sa kanyang likuran. Alam ni Maribel na simula sa sandaling ito, hindi na lang si Ricardo ang kanyang kalaban. Ang buong pamilyang ito ay isang kuta ng pagtataksil. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa at tiningnan ang litrato ng DNA result.
na nakita niya kagabi. Ang kislap ng screen ay nagbigay ng liwanag sa kanyang madilim na mukha. The child is not related to... Sino ang batang ito? May anak ba si Ricardo sa labas na hindi niya alam? O may iba pang lihim si Sonia na mas malala pa sa pambababae ni Ricardo? Isang notification ang pumasok sa kanyang messenger. Isang voice message mula sa isang hindi kilalang numero. Nang i-play niya ito ng mahina, narinig niya ang boses ni Doña Esmeralda at Ricardo na nag-uusap sa telepono. Isang pag-uusap na naganap ilang buwan na ang nakalilipas. Ricardo, siguraduhin mong hindi malalaman ni Maribel ang tungkol sa bata. Kapag nalaman niya ang katotohanan tungkol sa money na niya at sa batang yon, mawawala ang lahat sa atin. Ang hininga ni Maribel ay tumigil. Ang katotohanan tungkol sa mana niya? At anong kinalaman ng batang yon sa perang iniwan ng tatay niya? Sigurado ka ba rito, Maribel? Malaking halaga ang nakataya sa mga shares na ito. Kung sakaling magkaroon ng audit, baka madamay ang pangalan ko. Ang tanong ni Ricardo habang maingat na binabasa ang mga papeles sa loob ng kanyang madilim na opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa kanyang mesa na nagbibigay ng mahahabang anino sa paligid ng silid. Nakatayo si Maribel sa likuran niya. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa sandalan ng silya ni Ricardo. Naramdaman niya ang init ng katawan ng asawa, ngunit sa kanyang kalooban, tila ba nakadikit siya sa isang bangkay. Isang mapait na pait ang nanunuot sa kanyang lalamunan. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang boses na kasing lambot ng pelus. Mahal, iyon nga ang dahilan kung bakit natin gagawin ang holding company na ito, paliwanag ni Maribel. Dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Ricardo. Ang bawat haplos niya ay tila isang pagbibilang ng mga kasalanan nito. Sa ilalim ng panukalang ito, ang lahat ng shares mo ay ililipat sa isang offshore account para hindi makita ng mga creditors at ng tax office. Ikaw pa rin ang may-ari. Pero sa papel, protektado ang yaman natin. Ginagawa ko ito para sa iyo, para sa atin. Tumingala si Ricardo at nakita ang mapagkumbabang mukha ni Maribel. Sa kanyang paningin, ang kanyang asawa ay nananatiling ang boring at masunuring babaeng kilala niya. Isang babaeng masyadong martir para mag-isip ng masama. Ang kanyang kasakiman ay tila isang nagugutom na hayop na mabilis na sumakmal sa pain na inilatag ni Maribel. Sige, naniniwala ako sa'yo. Alam ko namang hinding-hindi mo ako pababayaan, sabi ni Ricardo nang may halong kayabangan. Kinuha niya ang fountain pen at mabilis na nilagdaan ang bawat pahina. Ang tunog ng pagkayod ng tinta sa papel ay umaling-aungaw sa katahimikan ng silid. Tila ba bawat kudlit ay nagbubukas ng pinto ng kanyang sariling kulungan. Hindi alam ni Ricardo na ang offshore account na sinasabi ni Maribel ay ang mismong trust fund na itinayo ng kanyang ama bago ito mamatay, kung saan si Maribel lamang ang may tanging kapangyarihan na mag-withdraw o magpasya. Ang bawat pirma ni Ricardo ay isang legal na pagbabalik ng pag-aari sa tunay na tagapagmana. Nang matapos ang huling pirma, dahan-dahang kinuha ni Maribel ang mga papeles. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa excitement at puot. Mabuti naman, Ricardo. Ngayon, makakatulog na ako nang mahimbing dahil alam kong ligtas na ang lahat. Kinagabihan, sa loob ng marangyang kondominium ni Sonia, ang atmosfera ay hindi kasing payapa ng sa mansyon. Ang amoy ng mamahaling wine at ang usok ng sigarilyo ay bumabalot sa silid. Si Sonia ay nakasuot ng isang manipis na pantulog, ngunit ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng lambing. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa habang pinagmamasdan si Ricardo na nakasandal sa sofa. Ricardo, hindi ako mapakali. Ang boses ni Sonia ay matalas, tila isang babala. Nakita ko ang asawa mo sa spa nung isang araw. Iba ang tingin niya, Ricardo.
Hindi siya ang babaeng kinukwento mo sa akin na tanga at walang laban. May kung anong lamig sa mga mata niya na parang gusto akong patayin. Tumawa ng malakas si Ricardo. Ang tunog ng kanyang tawa ay puno ng paghamak. Baby, masyado ka lang sigurong nanonood ng mga teleserye. Si Maribel, kilala ko ang babaeng yon. 15 taon na kaming magkasama. Wala siyang lakas ng loob na kalabanin ako. Masyado siyang nakadepende sa akin. Pero Ricardo, paano kung niloloko ka lang niya? Paano kung ang mga papeles na pinirmahan mo ay isang patibong? Pagpupumilit ni Sonia, ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakabaon sa braso ng sofa. Sabi mo, malapit na nating makuha ang lahat. Pero bakit tila mas nagiging kampante siya ngayon? Tumayo si Ricardo at lumapit kay Sonia. Hinawakan ang mukha nito nang may halong panggigigil. Huwag kang mag-alala, Sonia. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ko. Sa susunod na buwan, kapag nailipat na ang lahat ng pondo sa bago nating kumpanya, iiwan na natin ang bansang ito. Hayaan mo ang asawa ko na mabulok sa kanyang mga alaala. Ngunit sa kabila ng mga pangako ni Ricardo, hindi pa rin humupa ang kaba sa dibdib ni Sonia. Nang makatulog ang lalaki, dahan-dahang kinuha ni Sonia ang bag ni Ricardo. Hinalughog niya ang mga laman nito hanggang sa makita niya ang isang maliit na folder na hindi pa naisusumite ni Ricardo sa bangko. Binuklat ni Sonia ang dokumento sa ilalim ng liwanag ng kanyang cellphone. Bagaman hindi siya eksperto sa batas, may isang salita ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang salitang nakasulat sa pinakaibaba ng pahina. Sa isang maliit at halos hindi mapansin na footnote, revocable only by the beneficiary's successor. Ang hininga ni Sonia ay naging mababaw. Naalala niya ang narinig niya sa spa tungkol sa pamilya ni Maribel. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang labirinto ng pera na ginawa ni Ricardo ay tila may isa pang master architect na hindi nila napansin. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Sonia ay biglang tumunog. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang litrato ang nasa screen. Isang litrato ni Sonia noong kabataan niya. Kasama ang isang batang lalaki sa isang lumang parke. Sa ilalim ng litrato ay may nakasulat na mensahe. Ang lihim na itinatago mo ay mas mahal pa sa anumang yaman na makukuha mo kay Ricardo. Gusto mo bang malaman kung nasaan na ang bata? Napatingin si Sonia sa natutulog na si Ricardo. Pagkatapos ay sa screen ng kanyang phone. Ang kislap ng takot sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa anumang hinala niya kay Maribel. Ang labirinto ng salapi ay unti-unti nang nagiging isang labirinto ng mga sikretong nakamamatay. Hindi lahat ng bulaklak ay simbolo ng pagmamahal. Ang iba ay lason na binalot sa bango at ganda, naghihintay lamang ng pagkakataong pumatay. Ang amoy ng mga pulang rosas ay bumalot sa malawak na sala ng biyatu, ngunit para kay Maribel, ang halimuyak na ito ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay. Isang dambuhalang kumpol ng mga rosas ang dumating sa kanilang pintuan. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging isang maliit na card na kulay ginto ang nakasingit sa pagitan ng mga talulot. Dahan-dahang binuklat ni Maribel ang card. Ang sulat ay elegante, ngunit puno ng kamandag. Salamat sa pagpaparaya. Ang mga rosas na ito ay simbolo ng bagong simula na ibibigay mo sa amin. Soon, the crown will have a new queen. Isang mahinang tunog ng pagpunit ng papel ang narinig. Sa loob ng silid, nang pilayin ni Maribel ang card sa kanyang palad. Hindi siya sumigaw. Hindi niya itinapon ang mga bulaklak. Sa halip, kumuha siya ng isang kristal na florera. Maingat na nilagyan ito ng tubig. At isa-isang inayos ang mga rosas sa gitna ng hapagkainan. Ang bawat tinik na tumutusok sa kanyang daliri ay tila nagpapaalala sa kanya na ang bawat sakit ay may katapat na kabayaran. Napakaganda ng mga bulaklak na yan, mahal. Kanino galing? Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Kabababa lang nito,
Suot ang kanyang paboritong asul na kurbata at may bakas ng ngiti na tila ba ang mundo ay nasa kanyang mga kamay. Humarap si Maribel nang may isang matamis na ngiti. Isang ngangiting kasing tamis ng asukal, ngunit kasing talim ng labaha. Galing sa isang kaibigan, Ricardo. Sinasabi niya na malapit na raw ang aking kalayaan. Hindi ba't napaka-thoughtful niya? Bahagyang natigilan si Ricardo. Ang kaba ay saglit na sumilay sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng pilit na tawa. Baka isa sa mga kliyente mo sa law firm. Sige, mauna na ako. Marami akong gagawin sa opisina. Nang makaalis si Ricardo, ang anyo ni Maribel ay biglang nagbago. Ang tamis sa kanyang muka ay naging kasing lamig ng yelo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang accounting department ng kumpanya ni Sonia na lihim na niyang kontrolado sa pamamagitan ng mga utang na binili niya mula sa iba't ibang supplier. Ipadala niyo na ang demand letter sa opisina ni Ricardo. Ngayon na, utos ni Maribel. Pagdating ni Ricardo sa kanyang opisina, hindi ang pamilyar na amoy ng kape ang sumalubong sa kanya, kundi ang amoy ng paparating na unos. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakapatong ang isang kulay dilaw na envelope na may tatak ng isang malaking law firm. Sa loob nito ay isang invoice, isang singilin para sa mga kagamitan at upa ng Sonia's Wellness and Beauty Spa na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ang hininga ni Ricardo ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang nakasulat. Ang lahat ng utang ni Sonia ay nakapangalan na ngayon kay Ricardo bilang personal guarantor dahil sa mga dokumentong pinirmahan niya noong nakaraang gabi. Ang mga dokumentong akala niya ay para sa pagtatago ng yaman. Ano ito? Sigaw ni Ricardo sa kawalan. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang sugatang hayop sa loob ng 4 na sulok ng silid. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Maribel. May dala siyang lunchbox. Ang kanyang mga galaw ay tila isang mapagmahal na asawang nag-aalala. Mahal, nakalimutan mo ang baon mo? O bakit tila namumutla ka? Ang boses ni Maribel ay puno ng lambing, isang lason sa matamis na salita na tila dahan-dahang sumasakal kay Ricardo. Maribel, itong Spanish Sonia, bakit ako ang sinisingil? Bakit may pirma ko rito? Galit na hinarap ni Ricardo ang kanyang asawa. Ang mga papel ay iwinawagayway sa harap nito. Dahan-dahang inilapag ni Maribel ang lunchbox sa mesa. Lumapit siya kay Ricardo at hinawakan ang mukha nito. Ang kanyang mga daliri ay malamig na parang bakal. Siguro ay masyado kang naging kampante, Ricardo. Sabi mo sa akin, gusto mong protektahan ang lahat ng atin. Di ba't ang spa na yon ay bahagi na rin ng atin? Bulong ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng asawa. Huwag kang mag-alala, mahal. Malaki pa ang pera ko sa personal account. Pero, kailangan mo munang aminin sa akin kung bakit nakapangalan sa babaeng yon ang mga singilin na ito. Napaupo si Ricardo sa kanyang silya. Ang bawat salita ni Maribel ay tila isang bitag na lalong humihigpit sa bawat galaw niya. Sa labas ng opisina, narinig ang mahinang tunog ng pag-uusap ng mga empleyado, ngunit sa loob, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Ricardo at ang nakakabinging katahimikan ni Maribel. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Maribel, kailangan ko ng tulong mo. Pagsusumamo ni Ricardo, ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng gumuho. Hinaplos ni Maribel ang buhok ni Ricardo, isang golden moment ng pagpapatawad na tila ba isang huling haplos bago ang pagbitay. Tutulungan kita, Ricardo, pero tandaan mo, ang bawat tulong na ibibigay ko ay may katumbas na sakripisyo. Handa ka na bang ibigay ang lahat? Bago makasagot si Ricardo, ang telepono ni Maribel ay tumunog. Isang mensahe mula kay Attorney Ramos. Handa na ang warrant para sa seizure ng mga properties ni Sonia. Hintayin lang natin ang go signal mo.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Ang lason ay nagsisimula na ngang kumalat at ang huling tawa ay hindi manggagaling sa mga rosas, kundi sa babaeng marunong maghintay sa dilim. Wala na, Maribel. Ubos na ang lahat. Ang mga bangko, kukunin nila ang kumpanya, ang kondo, pati ang bahay na ito. Paano ito nangyari? Paanong sa loob ng isang gabi ay naging abo ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang boses ni Ricardo ay basag, puno ng desperasyon na tila isang taong nalulunod at pilit na humahawak sa kahit anong bagay na lumulutang. Nakaluhod siya sa gitna ng kanilang sala, napapalibutan ng mga puting sobre at mga demand letter na tila ba mga talulot ng isang patay na bulaklak. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot, isang malayo at kalunos-lunos na hitsura mula sa dating mapagmataas na direktor na akala ay pag-aari ang buong Maynila. Dahan-dahang lumapit si Maribel. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay hindi lumilikha ng anumang ingay. Tila ba isa siyang anghel na dumarating sa gitna ng impyerno. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig. Yumuko siya at marahang hinaplos ang nanginginig na likod ni Ricardo. Ang bawat haplos niya ay tila isang dahan-dahang pagbilang ng mga segundo bago ang huling hininga ng kanilang pagsasama. Uminom ka muna, mahal. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita pababayaan sa gitna ng unos na ito. Ang bulong ni Maribel ay kasing tamis ng harana. Ngunit sa kanyang kalooban, naramdaman niya ang isang uri ng kagalakan na kasing talim ng labaha. Ang pagguho ng mundo ni Ricardo ay ang muling pagkabuo ng kanyang sariling pagkatao. Maribel, kailangan ko ang pera mo. Ang trust fund na iniwan ng tatay mo. Iyon na lang ang tanging paraan para mabayaran ang mga utang na ito. Please, iligtas mo ang kumpanya. Iligtas mo ako. Pagsusumamo ni Ricardo, habang mahigpit na nakahawak sa mga kamay ni Maribel, tila ba ito ang kanyang huling lifeline. Tumitig ng malalim si Maribel sa mga mata ng asawa. Nakita niya ang bawat butil ng pawis sa noo nito, ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga balintataw at ang pangangatog ng kanyang mga labi. Ito ang kanyang golden moment. Ang makita ang taong nagmaliit at nagtaksil sa kanya na ngayon ay nagmamakaawa para sa kanyang awa. Kinuha niya ang isang panyo at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa noo ni Ricardo. Isang galaw na puno ng pagkukunwari, ngunit mukhang banal sa paningin ng desperadong lalaki. Gagawin ko ang lahat, Ricardo, pero kailangan nating maging matalino. Kung gagamitin ko ang pera ko para bayaran ang kumpanya, baka pati ang bahay na ito ay madamay kapag nagkaroon ng liquidation. Mahinahong paliwanag ni Maribel. Ang boses niya ay tila isang lunas na may halong lason. Mayroon akong inihandang dokumento para maprotektahan ang bahay na ito mula sa mga bangko. Kailangan nating ilipat ang ownership nito sa isang hiwalay na trust account sa ilalim ng pangalan ko. Bilang proteksyon natin, hindi na nag-isip si Ricardo. Sa gitna ng kanyang pagguho, ang tanging nakikita niya ay ang posibilidad na hindi siya matulog sa kalsada. Sige, sige. Kahit ano, Maribel, basta iligtas mo lang tayo. Pirmahan ko na ang kahit anong papel, wag lang tayong mawalan ng lahat. Dahan-dahang inilabas ni Maribel ang isang folder mula sa kanyang bag. Ang papel sa loob ay hindi lamang tungkol sa bahay. Ito ay isang amended marital agreement na nagsasabing ang lahat ng ari-ariang nakuha sa loob ng kasal ay kusang loob na ibinibigay ni Ricardo sa kanyang asawa dahil sa napatunayang mga pagkakamali sa pamamahala ng pondo. Ngunit sa ilalim ng matatamis na salita ni Maribel, ang nakita lang ni Ricardo ay ang salitang protection. Narinig ang tuyong tunog ng paggalaw ng panulat sa papel habang mabilis na nilalagdaan ni Ricardo ang kanyang huling pag-asa na sa katotohanan ay ang kanyang huling hatol. Nang makuha ni Maribel ang folder, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib.
Tila ba ang 15 taon ng pagtitiis ay biglang naglaho. Salamat, Ricardo. Ngayon, ligtas na ang bahay natin, sabi ni Maribel habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang anyo ay biglang nagbago. Nawala ang lambot sa kanyang mga mata at napalitan ito ng isang malamig at matigas na paningin. Sa gitna ng katahimikan, ang cellphone ni Ricardo na nasa sahig ay biglang umilaw. Isang tawag mula kay Sonia. Dahil naka-speakerphone ang ayos nito mula kanina, sa kanyang pagpapanik, narinig ang boses ng kabit na punong-puno ng galit at takot. Ricardo, nasaan ka na? May mga lalaking dumating dito sa kondo. Kinuha nila ang lahat. Sabi nila, ang kondo na ito ay hindi na raw sayo. At ang spa, sinarado na nila. Ricardo, gawin mo ang paraan. Sabi mo, secured tayo. Ang sigaw ni Sonia ay tila isang punyal na bumasag sa natitirang katinoan ni Ricardo. Napatulala si Ricardo sa kanyang cellphone pagkatapos ay tumingin kay Maribel na nakatayo na ngayon sa harap niya, tila isang reyna na nagmamasid sa isang talunang sundalo. Maribel, ano ang ibig sabihin nito? Bakit kinukuha ang mga properties ni Sonia? Di ba sabi mo poprotektahan mo ako? Ang boses ni Ricardo ay naging isang mahinang hikbi. Lumapit si Maribel. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Ricardo. Naamoy niya ang takot nito at ito ang pinakamasarap na pabangong naamoy niya sa buong buhay niya. Poprotektahan kita, Ricardo. Mula sa mga kasinungalingan mo, bulong ni Maribel. Ang boses niya ay kasing lamig ng kamatayan. Ang kondo? Binili mo yon gamit ang pera ng papa ko. Ang spa? Utang yon sa kumpanya ko. Ngayon, Ricardo, wala ka ng pag-aari. Kahit ang damit na suot mo, sa akin na ang mga yan. Bago pa makasagot si Ricardo, may narinig silang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran. Si Doña Esmeralda ay nakatayo roon. Ang muka ay puting-puti at hawak ang isang sulat na tila ba isang sumpa. Maribel, ano itong natanggap kong balita? Ang boses ng matanda ay nanginginig. Ang pamilya natin, ang pangalan natin, bakit may mga pulis sa labas? Tumingin si Maribel sa kanyang biyenan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mama, hindi ba't sabi niyo ay kailangan ng katahimikan para sa dangal? Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang pinakatahimik na buhay na mararanasan niyo. Ang katahimikan ng pagiging walang-wala. Sa labas ng mansyon, narinig ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis, ngunit sa loob ng sala, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Ricardo at ang isang nakakabinging lihim na biglang pumasok sa isip ni Maribel, ang DNA result na hawak niya. Sino nga ba ang batang tinutukoy ni Sonia at bakit tila may ibang tao pa sa labas ng gate na kanina pa nagmamasid sa kanilang pagguho? Akala mo ba ikaw lang ang marunong magtaksil, Ricardo? Akala mo ba ay ikaw ang hari ng panloloko sa loob ng pamamahay na ito? Ang boses ni Maribel ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malakas na dagundong ng kulog sa loob ng sala. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang likod ay tuwid, na tila isang kuta na hindi matitibag ng anumang unos. Sa paanan niya, si Ricardo ay tila isang basang sisiw. Hapo, talunan, at pilit na iniintindi ang bilis ng pagguho ng kanyang mundo. Ang katahimikan ay binuwag ng isang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Sonia. Wala na ang marangyang anyo nito. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang make-up ay kalat sa kanyang mukha dahil sa luha. At ang kanyang suot na damit ay may mga dumi na tila ba galing siya sa isang pakikipaglaban sa kalsada. Ricardo, tulungan mo ako. Ang mga gamit ko, ang mga alahas na binigay mo, kinuha nila lahat. Sabi ng mga pulis, nakapangalan daw yon sa kumpanya ni Maribel. Ang sigaw ni Sonia ay puno ng pait. Ngunit nang makita niya si Maribel,
na nakatayo ng may awtoridad. Biglang huminto ang kanyang pag-atungal. Dahan-dahang kinuha ni Maribel ang isang puting papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang meeting ng katotohanan, ang sandali kung saan ang lahat ng maskara ay tuluyan ng matatatanggal. Lumapit siya kay Sonia at inabutan ito ng isang panyo, isang golden moment ng mapait na kabutihan. Punasan mo ang mukha mo, Sonia. Masyadong mahal ang mukhang iyan para mabahira ng dumi ng kasinungalingan. Bulong ni Maribel. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Ricardo. Ricardo, alam mo ba kung bakit kampante si Sonia na makuha ang lahat sa'yo? Dahil ginamit niya ang pinakamalakas na sandata ng isang babae, ang iyong kagustuhang magkaroon ng sariling anak. Napaangat ang tingin ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ano ang ibig mong sabihin, Maribel? Inilatag ni Maribel ang DNA result sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapag ng papel ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang batang sinasabi ni Sonia na anak mo. Ang batang naging dahilan kung bakit mo ako tinawag na tuyot at walang silbi. Basahin mo, Ricardo. Basahin mo ang katotohanang matagal mo nang tinatalikuran. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang binabasa ang nakasulat. Negative. Probability of paternity, 0%. Ang bawat letra ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Tumingin si Ricardo kay Sonia. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at hindi makapaniwalang sakit. Sonia, totoo ba ito? Niloloko mo lang ako? Ang perang hinihingi mo para sa anak natin, saan napupunta? Ang boses ni Ricardo ay naging isang paos na ungol. Hindi makasagot si Sonia. Napayuko siya, ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Ang katahimikan ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. Hindi lang si Maribel ang pinagtaksilan ni Ricardo. Siya rin ay pinagtaksilan ng babaeng akala niya ay nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ang double betrayal na ito ay ang huling pako na bumasag sa kanyang pagkatao. Sa gilid ng sala, si Doña Esmeralda ay napaupo sa sahig. Ang kanyang dangal na pilit niyang pinoprotektahan ay tuluyan ng naging abo. Ricardo, anong ginawa mo? Maribel, anak, patawarin mo kami. Tumingin si Maribel sa kanyang biyenan. Walang bahid ng awa ang kanyang mga mata. Huli na para sa mga salitang anak, Mama. Noong pinili niyo ang kasinungalingan kaysa sa katarungan, doon niyo rin pinili ang inyong katapusan. Ngayon, Ricardo, Sonia, may mga bisita tayo sa labas. Lumitaw si Attorney Ramos kasama ang dalawang pulis. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Ricardo Mercado, inaaresto ka namin dahil sa kasong large-scale fraud at falsification of public documents. Sonia Rivera, kasama ka rin sa mga idedemanda dahil sa pakikipagsabwatan at estafa. Habang pilit na itinatayo ng mga pulis si Ricardo, lumingon ito kay Maribel. Maribel, please, huwag mong gawin ito. Mahal kita. Ngumiti si Maribel, isang nanginginig na ngiti na puno ng 15 taon ng pait. Mahal? Ricardo, hindi mo alam ang kahulugan ng salitang iyan. Ang pag-ibig ay hindi nanakaw, hindi nagsisinungaling at hindi nananakit. Ang pag-ibig ko sa iyo ay matagal nang namatay sa kusina, kasama ng lumalamig na kaldereta. Nang mailabas na si Ricardo at Sonia mula sa mansyon, naiwang mag-isa si Maribel sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Ito ay ang katahimikan ng kalayaan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa portrait ng kanyang ama. Hinawakan niya ang frame nito, nararamdaman ang lamig ng kahoy sa kanyang mga daliri. Papa, tapos na. Nakuha ko na ang katarungan para sa atin. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay muling tumunog.
Isang text mula sa investigator. Ma'am, may nahanap kaming account sa ilalim ng pangalan ni Sonia. May mga transaction ito patungo sa isang pamilyar na pangalan. Ang tatay ng bata? Hindi niyo paniniwalaan kung sino. Nang mabasa ni Maribel ang pangalan, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang twist na ito ay hindi niya inaasahan. Ang anino ng pagtataksil ay mas malawak at mas malapit pa pala kaysa sa inakala niya. Hindi sapat na wasakin mo ang puso ko, Ricardo, kundi pati ang sarili kong dugo. Kailangan mo ring gamitin laban sa akin? Ang tinig ni Maribel ay hindi na lamang malamig. Ito ay may kasamang pait, na tila isang lason na bumabara sa kanyang lalamunan. Hawak pa rin niya ang cellphone. Ang screen ay maliwanag sa gitna ng silid na binalot na ng dilim ng gabi. Ang pangalang nakasulat sa text ng kanyang investigator ay tila isang sumpa na bumura sa lahat ng natitira niyang tiwala sa mundo. Leo, ang sarili niyang kapatid. Sa labas ng mansyon, ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay tumatama sa mga bintana. Tila ba sumasayaw na mga anino ng trahedya? Si Ricardo ay nakatayo sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas na, habang si Sonia ay umiiyak at pilit na nagtatago sa likod ng isang opisyal. Dahan-dahang lumapit si Maribel kay Sonia. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ngunit sa bawat pagtama ng kanyang sapatos sa sahig, nararamdaman niya ang pagguho ng kanyang sariling pamilya. Hinawakan niya ang baba ni Sonia. Pinilit itong tumingin sa kanya. Ang mga mata ni Sonia ay puno ng takot, tila isang hayop na wala nang matataguan. Si Leo, ang kapatid ko, ang tunay na ama ng batang sinasabi mo. Ang boses ni Maribel ay naging isang matalim na bulong. Kaya ba humihingi siya ng tulong pinansyal sa akin? Hindi dahil nalulugi ang negosyo niya, kundi dahil ginagamit niyo si Ricardo para gatasan ako. Pinagtulungan niyo akong dalawa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sonia. Isang tunog na puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi mo ba na itatanong, Maribel? Lahat kami ay sawang-sawa na sa kabutihan mo. Ang kapatid mo, si Ricardo, lahat sila ay nakakaramdam ng liit sa tabi mo. Gusto lang naming makuha ang para sa amin. Si Leo ang nagplano ng lahat. Siya ang nagsabi kay Ricardo na lokohin ka para mailipat ang pera sa kumpanya ko, na kumpanya rin pala ni Leo sa lihim. Napaatras si Maribel. Ang bawat salita ay tila isang bala na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang utang na loob na inaasahan niya mula sa kanyang kapatid ay naging isang tanikala ng kataksilan. Ang taong binuo niya, ang taong ipinagtanggol niya sa kabila ng lahat, ay siya palang may hawak ng patalim na nakabaon sa kanyang likod. Lumingon si Maribel kay Ricardo. Ang lalaking akala niya ay ang pinakamasamang tao sa mundo ay isa rin palang biktima ng sarili niyang kasakiman at ng panlilinlang ng kapatid ni Maribel. Maribel, hindi ko alam. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na huli na para sa anumang kapatawaran. Akala ko ay kampi sa akin si Leo. Akala ko ay tinutulungan niya ako dahil gusto rin niyang makaalis sa anino mo. Niloko niya rin ako. Wala nang pagkakaiba yon, Ricardo, sabi ni Maribel habang dahan-dahang pinupunasan ang isang luhang pilit na kumawala sa kanyang mata. Pare-pareho kayong mga linta. Pare-pareho kayong kumuha ng piraso ng buhay ko hanggang sa wala nang matira. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng mansyon ay binuwag ng pagpasok ng isa pang sasakyan sa gate. Ang tunog ng pag-andar nito sa graba ay tila isang babala. Lumabas mula sa sasakyan si Leo. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba, ngunit may bakas pa rin ng pagiging arogante. Maribel, ano ang nangyayari rito? Bakit may mga pulis? Ang sigaw ni Leo habang tumatakbo patungo sa kanila. Huminto si Maribel sa tuktok ng mga hagdan sa labas. Tiningnan niya ang kanyang kapatid, ang kanyang tanging kadugo na natitira
sa mundong ito. Ang golden moment na ito ay hindi puno ng pagmamahal, kundi ng isang marahas na paggising. Kinuha ni Maribel ang folder ng mga ebidensya at dahan-dahang itinapon ito pababa. Ang mga papel ay nagliparan sa hangin bago lumapag sa paanan ni Leo. Basahin mo, Leo. Basahin mo ang katapusan ng inyong dula-dulaan. Ang boses ni Maribel ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Pinrotektahan ko ang kumpanya, pinrotektahan ko ang pera ni Papa, at higit sa lahat, pinrotektahan ko ang sarili ko. Ngayong gabi, hindi lang asawa ang nawala sa akin. Nawalan din ako ng kapatid. Naging maputla si Leo habang nakikita ang mga dokumento ng transaksyon na nag-uugnay sa kanya kay Sonia at sa mga ninakaw na pondo ni Ricardo. Napatingin siya sa mga pulis at sa unang pagkakataon, nakita ni Maribel ang tunay na takot sa mukha ng kanyang kapatid. Maribel, magpaliwanag ako. Pamilya tayo, di ba? Pagsusumamo ni Leo habang dahan-dahang lumalapit ang mga pulis sa kanya. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa, Leo. Ang huling salita ni Maribel bago siya tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Habang naririnig niya ang mga sigaw ng pagmamatigas ni Leo at ang pag-iyak ni Sonia na isinasakay sa mga sasakyan, pumasok si Maribel sa library ng kanyang ama. Umupo siya sa lumang silya. Ang bawat hininga niya ay tila isang malaking pasanin. Ang katarungan ay nakamit na niya, ngunit ang kapalit nito ay ang ganap na pag-iisa. Tumingin siya sa portrait ng kanyang ama sa huling pagkakataon. Papa, malinis na ang bahay, pero bakit tila ang lamig na ng bawat sulok? Isang mahinang tunog ng notification mula sa kanyang computer ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang automatic transfer alert. Nang buksan niya ito, nakita niya na ang huling pirma ni Ricardo ay hindi lang naglipat ng assets. May isang hidden clause, si Attorney Ramos, na isinama na hindi rin alam ni Maribel. Ang lahat ng utang ni Ricardo at Leo ay hindi lang basta siningil. Ang lahat ng kanilang mga lihim na ari-arian ay automatikong napunta sa isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse. Pero may isang mensahe sa ilalim. May isa pang property na hindi mo pa nabibisita, Maribel. Ang lumang rest house ni Papa sa Batangas. Doon mo makikita ang sagot sa huling tanong mo. Anong tanong? At ano ang kinalaman ng lumang rest house sa gitna ng lahat ng ito? Huwag mong hahawakan ang laylayan ng aking damit, Mama. Ang bawat daliri mo ay nagpapaalala sa akin ng 15 taon ng kasinungalingang pilit mong ibinalot sa salitang pamilya. Ang boses ni Maribel ay hindi nanginig, ngunit bawat salita ay may talim na tila humihiwa sa hangin ng malawak na sala. Nakaluhod sa kanyang harapan si Doña Esmeralda. Ang babaeng dati ay tinitingala niya bilang reyna ng tahanang ito. Ang mamahaling perlas sa leeg ng matanda ay tila naging mga butil ng pawis na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Wala na ang kislap ng kayabangan sa mga mata ng kanyang biyenan. Tanging ang nanlilimos na tingin ng isang taong nawalan ng trono. Nararamdaman ni Maribel ang bigat ng kanyang sariling puso. Ang mabilis na pintig na tila ba isang tambol na naghuhudyat ng katapusan. Sa bawat paghikbi ni Doña Esmeralda, naaalala ni Maribel ang mga gabing nagpapakababa siya, ang mga oras na nagluluto siya ng paboritong pagkain ng matanda para lamang matanggap siya, habang ang matanda pala ay abala sa pagtatakip sa mga bakas ng pagtataksil ng kanyang anak. Maribel, anak, maawa ka. Saan kami pupunta ni Ricardo? Ang pangalan natin, ang hiya sa mga kaibigan natin sa Forbes Park. Huwag mo kaming itaboy na parang mga pulubi. Ang boses ni Doña Esmeralda ay gumaralgal, puno ng desperasyon, na tila isang taong nalulunod. Dahan-dahang tumayo si Maribel. Ang kanyang pagkilos ay puno ng dignidad. Tila ba ang bawat galaw niya ay isang ritual ng paglaya. Lumakad siya patungo sa bintana at pinagmasdan ang labas. Ang gate,
na dati ay simbolo ng kanyang pagkakakulong, ay bukas na ngayon, naghihintay sa mga taong dapat nang umalis. Ang hiya, Mama, ay hindi ang pagtira sa maliit na bahay. Ang tunay na hiya ay ang panunood sa pagguho ng buhay ng isang babaeng itinuring kang ina habang nakangiti ka sa likod ng kanyang kamatayan. Ang boses ni Maribel ay naging isang malamig na bulong. Hindi ko kayo itinutaboy. Kayo mismo ang nagalis sa inyong sarili sa tahanang ito nang piliin nyo ang kasakiman kaysa sa katotohanan. Inabot ni Maribel ang isang kulay itim na sobre mula sa lamesa. Inilapag niya ito sa tapat ng matanda. Ito ang huling golden moment ng kanilang ugnayan. Isang huling pag-aalaga na may kalakip na ganap na pagputol ng ugnayan. Sa loob niyon ay ang mga titulo ng isang maliit na apartment sa probinsya at sapat na halaga para sa kanilang panimula. Iyan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa inyo. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw kong maging katulad nyo. Ayaw kong dalhin ang puot sa aking bagong simula, sabi ni Maribel. Sa labas, narinig ang tunog ng pag-andar ng mga sasakyan ng pulis na magdadala kay Ricardo sa kulungan para sa imbestigasyon. Ang bawat yabag ng sapatos sa labas ng mansyon ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng lumang buhay ni Maribel. Tumingin si Doña Esmeralda sa sobre, pagkatapos ay kay Maribel. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang anyo ay tila ba lumiit at naging isang anino na lamang ng nakaraan. Wala na ang kanyang boses, wala na ang kanyang kapangyarihan. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang sobre at nang hindi lumilingon, ay naglakad palabas ng pinto na dati ay kailanman ay hindi niya inisip na magsasara para sa kanya. Naiwang mag-isa si Maribel sa gitna ng sala. Ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga ng malalim. Tila ba ang mga pader ay nagpapasalamat sa pag-alis ng lason. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay naging isang payapang musika na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, muling pumasok sa kanyang isip ang mensahe tungkol sa rest house sa Mo sa Batangas. Inilabas niya ang susi mula sa kanyang bag, isang susing tila nagbabaga sa kanyang palad. Bakit doon siya pinapapunta ni Attorney Ramos? Ano ang huling piraso ng puzzle na itinago ng kanyang ama sa lugar na yon? Isang huling hakbang, Papa, bulong ni Maribel sa hangin habang pinapatay ang mga ilaw sa sala. Isang huling katotohanan bago ko tuluyang isara ang librong ito. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin ng madaling araw. Ang dilim ay unti-unti nang napapalitan ng unang kislap ng bukang liwayway. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin kumakalma. May isang anino pa siyang nararamdaman. Isang aninong kanina pa nakamasid sa kanya mula sa kabilang panig ng kalsada. Isang aninong may pamilyar na tindig, ngunit hindi niya matukoy kung sino. Hindi lahat ng pag-iisa ay malungkot. Kung minsan, ito ang unang hakbang para mahanap ang sarili na matagal nang nawala. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang malalim na buntong hininga ng kalikasan. Isang paulit-ulit na awit na nagpapakalma sa nanginginig na puso ni Maribel. Nakatayo siya sa biranda ng lumang rest house sa Batangas. Ang amoy ng alat at sariwang hangin ay humahalo sa halimuyak ng mga namumukadkad na dama de noche sa paligid. Malayo ito sa ingay ng Maynila, malayo sa mga mapanuring mata ng lipunan, at higit sa lahat, malayo sa mga anino ng pagtataksil na muntik nang lumunod sa kanya. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Ang bawat muebles na yari sa nasyara ay tila mga lumang kaibigang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Narinig ang banayad na tunog ng pagpihit ng susi sa isang lumang cabinet sa ilalim ng hagdanan, isang lihim na taguan na tanging sila lang ng kanyang ama ang nakakaalam. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtimpla ng kape para sa kanyang sarili nang walang iniisip na asawang dapat paglingkuran
o biyenang dapat pasayahin. Ang init ng tasa sa kanyang palad ay nagbibigay ng isang uri ng seguridad na hindi kayang ibigay ng anumang yaman. Sa sandaling ito, si Maribel ay hindi isang biktima, hindi isang martyr wife, kundi isang babaeng malaya. Sa loob ng cabinet, nakita niya ang isang maliit na kahon na balot ng itim na pilus. Nang buksan niya ito, isang liham ang bumungad sa kanya, ang sulat kamay ng kanyang ama, na tila ba buhay na buhay pa rin sa bawat kurit ng tinta. Maribel, anak ko. Ang simula ng sulat na tila isang tinig na bumubulong sa kanyang pandinig. Kung binabasa mo ito, marahil ay dumating na ang unos na kinatatakutan ko. Alam ko ang ugali ng pamilya Mercado. Alam ko ang kasakiman ni Ricardo na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Ang rest house na ito ay hindi lang bakasyunan. Ito ay nakapangalan sa isang irrevocable trust na hindi nila kailanman mahahawakan. Ito ang iyong kuta. Dito mo muling itatayo ang iyong buhay. Naramdaman ni Maribel ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pagmamahal ng kanyang ama ay tila isang baluti na pumoprotekta sa kanya kahit mula sa kabilang buhay. Ang bawat salita ay nagbibigay ng lunas sa mga sugat na idinulot ni Ricardo at Leo. Sa ilalim ng sulat, may isang dokumento ng pag-aari sa isang maliit na law firm sa probinsya na matagal nang hindi nagagamit. Ang kanyang pagkakataong muling maging ang magaling na abogadang binitawan niya para sa kasal. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pagmuni-muni ay binuwag ng pagdating ng isang courier sa harap ng gate. Isang puting sobre ang iniabot sa kanya, may tatak ng kawanihan ng mga bilangguan. Dahan-dahang binuksan ni Maribel ang sulat. Iyon ay mula kay Ricardo. Ang sulat ay puno ng mga bura at bakas ng mga natuyong luha. Maribel, patawad. Sa loob ng madilim na seldang ito, doon ko lang nakita ang tunay na liwanag ng iyong pagmamahal na sinayang ko. Wala na si Sonia. Iniwan niya ako nang malamang wala na akong pera. Si Leo ay hindi ako kinakausap. Mag-isa ako, Maribel, na wala ang lahat sa akin dahil sa sarili kong kahangalan. Sana ay mahanap mo sa puso mo ang patawarin ng isang taong ngayon ay wala nang mukhang maihaharap sa mundo. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Maribel. Hindi niya naramdaman ang saya sa paghihirap ni Ricardo, ngunit hindi rin niya naramdaman ang kagustuhang bumalik. Ang katarungan ay hindi laging masaya. Kung minsan, ito ay ang pagtanggap na ang ilang bagay ay hindi na talaga pwedeng ayusin pa. Tinigil niya ang pagbabasa at dahan-dahang pinunit ang sulat sa maliliit na piraso. Hinahayaang tangayin ng hangin ang bawat hibla ng papel patungo sa dagat. Ito ang kanyang deklarasyon ng paglaya. Ang nakaraan ay abo na, at ang bukas ay isang malinis na pahina. Nang papalubog na ang araw, napansin ni Maribel ang isang anino na dahan-dahang lumalapit sa beranda. Ang tunog ng pagtapak ng sapatos sa mga tuyong dahon ay naging kasing bilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang taong kanina pa sumusunod sa kanya mula sa Maynila. Tumayo si Maribel. Ang kanyang tindig ay matatag at handa sa anumang banta. Ngunit nang tumama ang huling sinag ng araw sa mukha ng estranghero, nakita niya ang isang pamilyar na anyo, ang taong hindi niya inaasahang makikita sa lugar na ito. Maribel, hindi kita hahayaang mag-isa sa pagsisimulang ito. Ang boses ay malalim, kalmado, at puno ng isang pangakong hindi niya kailanman narinig mula kay Ricardo. Ang hininga ni Maribel ay napatid. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat hakbang ng kanyang paghilom? At handa ba siyang magbukas muli ng puso matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan? Hindi ka na mag-iisa sa pagharap sa bukang liwayway, Maribel. Ang gabi ay tapos na at ang katarungan ay ganap ng nakamit. Ang boses na yon ay hindi nagmula sa isang kaaway, kundi sa isang taong naging kuta ni Maribel. Sa gitna ng unos, si Attorney Ramos. Nakatayo ang matandang abogado sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at dilim. Ang kanyang mukha ay mababakas ang kapayapaan
at isang uri ng pagmamalaking tila isang ama sa kanyang anak. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang huling asul na folder, ang huling kabanata ng isang masakit na dula. Dahan-dahang lumapit si Maribel, ang kanyang mga hakbang sa buhanginan ay tila pag-iwan ng bawat bigat na dinala niya sa loob ng 15 taon. Narinig ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang, isang natural na musika na sumasaliw sa kanilang pagtatagpo. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Tila ba pinupunasan ang anumang natitirang bakas ng pait. Ninong, akala ko ay wala na akong babalikan. Ang boses ni Maribel ay mahinahon, puno ng emosyon ngunit wala ng sakit. Marami kang babalikan, Maribel, at marami kang sisimulan, sabi ni Attorney Ramos habang iniabot ang folder. Ang korte ay naglabas na ng pinal na desisyon. Si Ricardo at Leo ay sentensyado na ng mahabang pagkabilanggo. Si Sonia ay tuluyan ng nawalan ng karapatan sa anumang pag-aari. Pero may isa pang balita, ang bata, ang anak ni Sonia at Leo. Huminto ang paghinga ni Maribel. Ang batang iyon na bunga ng 2 taong nagtaksil sa kanya ay isang inosenteng kaluluwa sa gitna ng maruming laro. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang kanyang kabutihan ay higit na nagniningning kaysa sa kanyang puot. Huwag niyo nang ituloy, Ninong. Alam ko na ang gusto kong gawin, bulong ni Maribel habang nakatingin sa malawak na dagat. Magtatag tayo ng isang trust fund para sa bata. Hindi para kay Leo o Sonia, kundi para sa kinabukasan ng isang inosenteng buhay. Ayaw kong lumaki siyang may bitbit na kasalanan ng kanyang mga magulang. Iyan ang huling hiling ko para sa pamilyang iniwan ko. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Attorney Ramos. Ang kislap ng katotohanan ay hindi lang pala tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol din sa pagpapatawad na nagpapalaya sa nagpapatawad. Sa huling pagkakataon, inilabas ni Maribel ang kanyang singsing sa kasal mula sa kanyang bulsa. Ang ginto nito ay kumikislap sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ngunit para sa kanya, wala na itong ningning. Walang tunog na narinig nang dahan-dahan niyang bitawan ang singsing patungo sa kailaliman ng dagat. Ang paglubog nito sa tubig ay ang ganap na paglilibing sa Maribel na naging martir at ang pagsilang ng Maribel na reyna ng sarili niyang kapalaran. Salamat, Papa. Salamat, Ninong. Bulong niya sa hangin. Habang unti-unting lumulubog ang araw at pinapalitan ng mga unang bituin ng langit, nanatiling nakatayo si Maribel sa dalampasigan. Ang bawat paghinga niya ay malalim at malaya. Ang mansyon sa Maynila, ang mga kasinungalingan ni Ricardo, at ang pagtataksil ni Leo ay tila mga panaginip na lamang na unti-unting naglalaho sa paggising ng umaga. Ang kislap ng kalayaan ay hindi matatagpuan sa yaman o sa paghihiganti, kundi sa katahimikan ng isang pusong nahanap muli ang sariling halaga. Sa gitna ng Batangas, sa harap ng walang hanggang dagat, nagsimulang maglakad si Maribel patungo sa kanyang bagong bahay, isang bahay na puno ng liwanag, puno ng pag-asa, at higit sa lahat, puno ng katotohanang siya ay sapat na, higit pa sa sapat. Ang sining ng kanyang buhay ay hindi na muling mababahiran ng anino ng iba. Sa bawat kislap ng kanyang mga mata, makikita ang isang babaeng bumangon mula sa abo at natutong lumipad ng mag-isa hanggang sa maabot niya ang langit na matagal nang naghihintay sa kanya.